Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father. Ikapitong simbang gabi na natin ngayon, 2 araw na lang at sasalubungin na natin ang Pasko. At sa ating ebanghelyo, kagalakan ang hatid ng magandang balita para kay Maria. At dahil kagalakan ang hatid, ito ay nagdala sa kanya para magbahagi ng magandang balita na ito sa iba. Hindi inisip ni Maria ang kanyang sarili, naglakbay siya, naglakad patungo sa kaburulan ng Judea kung saan matatagpuan ang bahay ni Zacarias at Elizabeth. Para kay Maria, ang biyaya na mula sa Diyos ay hindi inaangkin, hindi sinasarili, bagkus ito ay ibinabahagi. At pagdating doon sa tahanan ng mag-asawang Zacarias at Elizabeth, anong ginawa ni Maria? Siya'y naglingkod kay Elizabeth. Sapagkat alam naman natin, di ba, matanda na si Elizabeth, at kung sa katandaan siya ay naglihi, magiging napakahirap ito para sa kanya. Kaya nandoroon si Maria upang maglingkod. Dito sa mga halimbawang ipinapakita ni Maria, marami tayong mapupulot na mga aral. Una, ang karangalan na ibinibigay ng Diyos sa tao ay hindi dapat maging daan upang siya ay magmataas, magmayabang, magmalaki. Ang karangalan na ibinibigay ng Diyos sa tao ay dapat maging daan upang lalo siyang magpakababa. Sabi nga, di ba, habang itinataas ng Diyos, dapat mas natututong magpakababa ang tao. Kung titignan natin ang pinakamataas na pinuno ng simbahang Katolika, ang Santo Papa, meron siyang special na title. Ang kanyang special na title sa Tagalog ay Lingkod ng mga Lingkod. Ibig sabihin, siya ang pinunong lingkod ng buong simbahang Katolika, pero ang kanyang pagiging pinunong lingkod ay naglilingkod. Hindi siya pinaglilingkuran. At iyan ang halimbawa na ipinakita ni Maria. Itinaas siya ng Panginoon mula sa abang kalagayan. Iniluklok siya sa isang pedestal na napakataas. Sabi nga ni Elizabeth, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Itinaas ng Diyos si Maria sa kanyang abang kalagayan, pero ito ay nagdala kay Maria para mas lalong magpakababa at maglingkod. Kaya ito, mga kapatid, ay napakahalagang aral na dapat nating mapulot at matutunan kay Maria. Huwag maging dahilan ang karangalan, ang kataasan, ang kayamanan, ang kapangyarihan para sa atin upang tayo'y makalimot sa Diyos, upang tayo'y makalimot sa kapwa at magpipiling napakataas at napakagaling na. Sa totoo, anumang oras na isin ng Diyos na bawiin ang lahat, wala naman tayong magagawa. Kaya mas maganda, habang pinagpapala, mas dapat maglingkod. Habang itinataas, mas dapat matutong magpakababa. Kaya huwag mayabang, huwag maging mapagmataas. Huwag masyadong gamitin ang kapangyarihan upang hamakin ang iba. Sa halimbawa ni Maria, sinasabi niya sa atin, habang tayo ay pinagpapala, mas ipakita natin sa Diyos na tayo ay karapat-dapat
sa pamamagitan ng pagbabahagi ng biyaya na mayroon tayo. Ang panahon ng Pasko ay panahon ng pagbibigayan, panahon ng pagbabahaginan. Alam nating lahat yon. Pero ngayong Pasko, ano kaya ang napakahalagang pwede nating ibigay na regalo sa kapwa? Kung mag-iisip tayo ng pinakamagandang regalong pwedeng ibigay ngayong taon sa kapwa, ano kaya iyon? May magandang sinasabi si Pope Leo. Sabi niya, ngayong Pasko, ang isa sa pinakamagandang regalong pwede nating ibigay sa kapwa ay ang pagpapatawad. Alam natin sa ating mga sarili, may mga tao na hanggang ngayon hindi pa natin kayang mapatawad. Alam natin sa ating mga sarili na hanggang ngayon may mga tao na talagang masama ang loob natin sa kanila. Alam natin sa ating sarili may mga tao na makita lamang natin hanggat makakaiwas, gagawa tayo ng paraan para makaiwas. Alam natin sa ating mga sarili na dahil merong tao na hindi natin kasundo, mas pipiliin natin ang umalis, ang tumalikod, ang lumayo. Sabi ni Pope Leo, ang panahong ito ng Pasko, ang panahon ng pagbibigayan. Huwag lamang matuon ang ating isip sa mga material na bagay. Mas mahalagang isipin ang mga bagay na hindi kumukupas, hindi naglalaho. Mas maganda, sabi ni Pope Leo, na ibahagi ang kapayapaan sa kapwa. At sa ganoong paraan, matutularan natin ang ating Panginoon. Siya na tinatawag nating prinsipe ng kapayapaan. Siya na punong-puno ng kababaan, ng paglilingkod, ng kapayapaan. Kaya kung meron mang napakahalagang regalo na pwede tayong ibigay sa kapwa, iyon yung pagpapatawad. Huwag nating hayaan na papasok ang bagong taon, nandyan pa rin yung sama ng loob. Huwag nating hayaan papasok ang bagong taon, baon-baon mo pa rin ang galit, ang sama ng loob. Mas magandang salubungin ang bagong taon ng may malinis na puso at walang sinumang kagalit. Walang sinumang kinakasamaan ng loob. Maraming paraan para makipagkasundo. Maraming paraan para makipag-ayos sa mga taong hanggang ngayon hindi natin kinakausap. Iyan yung sinasabi ni Pope Leo na isa sa pinakamagandang regalo na pwede nating ipagkaloob sa kapwa ngayong Pasko. Para kay Maria, ang pinakamagandang regalo na naibigay niya sa kanyang kapwa ay ang kanyang pagsasakripisyo na maglakbay ng malayo sa bulubundukin ng Judea para dalawin si Elizabeth, ihatid ang magandang balita sa kanya at maglingkod ng buong kababaang loob. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin, mga kapatid, ang biyayang ito. Amen.